Yan, magandang buhay class. Okay class, may inihanda akong panuntunan sa klase na may inyong magiging gabay sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos ng ating talakayan. Makibasa nga ang ating panuntunan class. Ate Jeneline, maaari bang pakibasa ang ating panuntunan sa klase? Panuntunan sa klase. Maging aktibo sa klase. Alamin at kilalanin ang aralin upang maging handa sa bawat talakayan. Tiyaking nakikilahok at nakikinig ng may respeto sa guro at sa klase. Buo ang loob sa pagsagot, pagtutulungan at paggawa ng mga gawa. Ayan, maraming salamat Ate Jeneline. Malinaw ba class ang ating panuntunan sa klase? Maki-heart react nga. Ayan, mabuti naman kung ganun at naiintindihan natin ang ating panuntunan sa klase dahil magiging gabay natin ito sa maayos nating talakayan. Lagi nating tatandaan, class, na laging maging aktibo sa klase. So, handa na ba kayong maging aktibo, class? Maki-heart react nga. Ayan. Bago tayo formal na tumungo sa ating araling class, ay minanda muna akong maikling gawain upang malaman natin kung natatandaan niyo pa ba yung mga nakaraang aralin natin. Handa na ba kayo, class? Maka-heart react nga. Ayan. Tatawagin natin ang ating aktibidad na Peace Bridge with You. Maari bang pakibasa ang ating panuntunan, Charles? Ang ating panuto, Charles? Tanong sa bawat phone. Bawat sagot ang nabubuk sa phone, papausad ay uno patungo sa mapayapang lugar. Kapag makadadaan na si uno sa daan, makakabot na makakapang mundo. So, ayan, maraming salamat, Charles, no? Handa na ba kayo at naunawaan ba ninyo ang ating panuto sa klase? Ang ating panuto sa ating aktibidad? Ayan, so makikita nyo dyan sa screen ang isang daan patungo sa isang maayos at payapang lugar. Ngunit bago makatawid si Uno sa mapayapang lugar ay dadaan muna siya. So, sa tatlong traffic cone o yung checkpoint na nakaharang sa bridge para ma-unlock natin yung bago nating aralin at makadaan na tayo sa payapang lugar. Handa na ba kayo, class, at naunawaan ba ang ating gagawin? Ayan. Para sa unang katanungan, class, sinong maaring sumagot? Sige nga, Mark. Anong sagot, Mark? Ang sagot ko is yung unang digmaan pandaigdig po. Ayun, tama nga ba si Mark? Tignan nga natin. Mahusay, tama ka nga, Mark. Ang kasagutan nga sa unang katanungan ay ang unang digmaang pandaigdig. Para naman sa ikalawang katanungan, Charles? Ate Janeline? Ano po, ma'am? Ikalawang digmaang pandaigdig. Ayan, nahusay Ate Jeneline. Ikalawang digmaang pandaigdig nga ang kasagutan. Para naman sa ikatlong katanungan, class. Sige nga, Paulo. Ate Leslie. American Civil War po. Ayun. Tama nga, American Civil War nga ang kasagutan natin sa ikatlong tanong. Magaling at naunawaan ninyo ang ating nakaraang aralin. Dahil dyan, magtutungo na ngayon si Uno sa payapang lugar. At para sa pagsisimula ng ating talakayan, ay magkakaroon tayo ulit ng isa pang aktibidad na tatawagin natin ang bayan na walang kapayapaan. So patungkol ito sa bayan ng araw na kung saan merong 4 na barangay na nahahati na laging nagkakaroon ng gulo. So maaari ba nating basahin ang ating kwento? Trisha?
Yan po. Noong unang panahon sa bayan ng Araw, maraming magkakatabing barangay ang lagi nag-aaway. Ang silangan at kanluran ay nagtatalo sa paugulo ng mga punto. Habang Hilaga at Timog naman ay nag-aalitan sa tubig lupa at nakadalasan ng uwi sa sigawan at pagtatalo. Isang araw, dumating si Ulo, isang matalinong leader na kadalas, husay at pakikinig at pagpapasaya. Sa halip na agad magbigay ng solusyon, naglakbay siya sa bawat barangay at nakapag-usap sa mga pinuno at mamamayan. Tinanong kung ano ang pinaka-importanteng kailangan nila para maging masaya at ligtas. Dahil sa pakikinig ni Uno, naunawaan ng bawat barangay ang problema ng iba. Napagtanto nila na kapag sila ay nagkakaisa, walang sino man ang makikinabang kapag sila ay hindi nakikipagkaisa, walang sino man ang makikinabang. Kaya iminungkahi ni Liga ang punong barangay kung saan lahat ng barangay ay may boses at bawat desisyon ay pinagkakasunduan. Bawat barangay ay may tungkulin, alagaan ng kalikasan, tulungan ng mahihirap at panatilihin ang seguridad at kapayapaan. Sa simula, may mga alitan pa rin, ngunit sa patuloy na pakikinig, respeto at pakikipagtulungan, unti-unti silang nagbabago. Natutunan nilang mas mahalaga ang kabutihan ng buong bayan kaysa sariling kapakinabangan. Sa huli, ang bayan ng Araw ay naging maunlad at masayang lugar kung saan ang bawat isa ay nipapel at pagpapanatili sa kapayapaan at pagkakaisa. Ayun, maraming salamat no sa pagkukwento, Trisha. Ngayon, class, may tanong ako. Base sa kwento, no, kung ang barangay o yung bayan ng Araw ay nagkakaroon ng pulong ng bayan, yung parang meeting, para maayos yung kanilang alitan, ano kaya yung ginagawa ng iba't ibang bansa sa mundo natin sa kasalukuyan kapag sila naman, no, yung may problema o yung sigalo? Maaari bang may magbahagi? Sige nga, Robert. Ma'am, sa tingin ko po kapag may problema po yung mga bansa po, nag-uusap-usap po yung mga presidente po para po masolve po yun. Ayun, tama. Thank you, Robert. Sino pang maaring magbahagi? Sige nga, Ate Jeneline. Parang may paraan po sila na pag-usapan po muna bago po sila magdesisyon. Ayan, nahusay, tama. Si Paulo, may maaari ka bang ibahagi, Paulo? Ma'am, yung iba naman po, ma'am, since meron po sila mga alliances or mga organization na magkakasama po sila, doon po sila nag-usap para masolusyonan po isang problema po. Ayan. Magaling, class, no? Bigyan nga natin ng virtual clap ang bawat nagbahagi ng kanilang mga hinuha. Ayan. Ngayon naman, base sa mga sagot ng inyong mga kaklase, ano kaya sa tingin nyo, no, yung ating tatalakayin ngayong araw? Sige nga, Mark. Ma'am, sa tingin ko po, yung tatalakayin natin ngayong araw is kung paano nagkakaisa ang mga bansa para maiwasan po yung gulo at magkaroon po ng maayos na pakikisama. So, ayun. No, ang ating tatalakayin ay ang pagtatag at estruktura ng United Nations. So, maaari bang basahin niyo muna ang ating layunin sa klase? Mark? Layunin. Sa pagtapos ng aralin, 100% ng mga mag-aaral na may humigit kumulang na 80% ng antas ng kaalaman ay inaasahang nakapagsusuri ng ugnayan ng mga historical, nakasunduan at pandaigdig crisis sa pagkakatatag at estruktura ng United Nations. Di napapahalagahan ang United Nations bilang mekanismo ng pandaigdigang kooperasyon at kapayapaan sa kasalukuyang panahon at nakakabuo ng isang makatuwirang resolusyon para sa isang napiling global na issue gamit ang balangkas ng mga sangay ng United Nations. So, ayun, no, thank you, Mark. No? Kanina, no, mahusay yung inyong mga obserbasyon. May kinalaman nga, no, yung pagkipagtulungan, yung pagkakaisa, and paano maayos na isa sa katuparan ng grupo, no, yung kapayapaan. At yan mismo, no, yung tatalakayin nga natin, yung pagtatag and estruktura ng United Nations. So, yan, ano muna nga ba, no? At para saan nga ba yung United Nations? So,
Yung United Nations kasi o yung mas kilala nating UN ay isa siyang organisasyon na nabuo pa noong October 24, 1945 pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bakit nga ba siya nabuo as organization? So kasi nga dahil nga sa sobrang daming nasira dulot ng war ay nagkaroon ng parang pagpupulong yung mga presidente na what if gumawa kaya tayo ng isang pulong or ng grupo para maiwasan na yung mga gantong mga sigalot. So ayan, yung mga layunin ng United Nations at yung estruktura niyan is malalaman natin sa susunod nating gagawing aktibidad. Natatawagin natin ayan, Museo ng Kaalaman. So, pakibasa nga ang ating panuto, Paulo. Wala pa kung ay. Hatiin ang klase sa tatlong grupo, pipili o i-assign ng guro ang paksa ng bawat grupo, panahon o timeline, layunin o struktura. Istasyon 1, timeline, Crispino, Baran at Baydon. Sa istasyon 2, layunin, which is De La Rosa, Lacson at Mendoza. Istasyon 3, struktura, Magtanong at Balonso. Naman, bubuksan ang Canva link na ibinigay sa chatbox at iisa-isahin lahat ng tatlong istasyon upang magmasid at matuto ng dagdag na kaalaman. Gagawin lamang ng 2 minuto. Habang inoobserbahan, gumawa ng tala sa mga mahalagang detalye at obserbasyon sa bawat istasyon. Pagkatapos, babalikan ng bawat grupo ang kanilang italagang paksa at ihanda ang maikling pag-alahan ng kanilang natutunan. Mag-share screen ang bawat grupo ng nakatalagang pahina ng paksa nila. Ang kinatawan ng bawat grupo ay ipapaliwanag o magbabahagi ng buod ng kanilang paksa sa klase. So, malinaw ba pa nito, class? Maki-heart react nga. Ngunit bago yan, narito ang ating pamantayan sa ating pagganap. So, may tanong ba tayo sa ating pamantayan? Nakapaskil lamang yan sa screen para maunawaan ninyo. Kung ating naunawain ito, maki-heart react nga ulit. Ang 2 minuto nyo ay magsisimula na. So, nasa ating GC na yung link ng ating Canva link. Kung may nakatapos na ng ating gawain, ay maaari nyo na itong ipresenta. Pero meron pa tayong 1 minute and 21 seconds para sa paggagawa. So, maaari kung meron na nakatapos sa inyo, pwede nyo nang i-present sa ating screen yung inyong tatalakayin. Ma'am, 4% po patanggal na na. May magpe-presenta ba? Yes po, ma'am. Pwede po patanggal muna ng percent. Ayan. Nakikita po ba? Ang napunta po sa amin sa group ko is Maaari na kayo magsimula. yung napunta po sa amin sa group ko is yung mga layunin ng United Nations. So, yung mga layunin po ng United Nations is
Una is mapanatili po yung international na kapayapaan at seguridad. Pangalawa po is protektahan po yung mga karapatang pantao. At yung pangatlo pong layunin no, ng United Nations is maghatid ng humanitarian aid. At ang pang-apat naman po is itaguyod yung sustainable development. At ang panghuli po na layunin ng United Nations is itaguyod po no, yung international nila na batas. Yun lamang po. Maraming salamat. So, ayun, mahusay ang pangalawang pangkat. To sum up lang, no, lahat ng sinabi ng mga reporters niyan, yung pinaka-point ng lahat ng United Nations. So, simple lamang yan. Tulungan yung mga bansa na magtulungan para maging mas maayos yung mundo na kinagagalawan natin. So, hindi lang siya about sa pag-iwas natin sa gera, kundi para rin sa pagprotekta natin sa mga tao, sa mga human rights, yung pagtulong natin sa crisis, yung pag-develop natin no, ng mga bansa. So, basically, yung UN is para siyang gabay natin o yung guide natin para makipag-connect tayo sa iba't ibang bansa para sabay-sabay natin na masosolusyonan yung mga global problems na kinakaharap natin. So, sino pang grupo ang susunod? Group 1, ready na ba kayo? How about, Group 3 po. yes, group 3. Pwede na kayo Ay, mag-present. pwedeng pa-present kami, Mark. Group 3 na. Nakikita na? Oo. So ayun po ma'am, ang napunta po sa amin ay ang mga pangunahing struktura ng United Nations. Una ay ang General Assembly. Ang General Assembly ay kinakatawan ng lahat ng miyembro ng Estado. Ito ay pulisiya binubuo ng 193 kasaping bansa. Ibig sabihin po, ito po yung assembly na kung saan nagtitipon-tipon po yung mga bansa na kabilang po sa United Nations. Pagdating naman po sa Security Council, ito naman po yung nangunguna pagdating sa pagkapanatili ng kapayapaan at paglutas po sa mga conflict o mga may kinalaman sa seguridad ng mga miyembro ng United Nations. Pagdating naman po sa Economic and Social Council, ma'am, ito naman po yung nakafocus sa kaunlaran ng pang-ekonomiya at panlipunan na may kasaping na 54 kasaping bansa. So, okay na ba ang group 3? So basically no, yung struktura ng United Nations is pinopoint na lang dito is maging organized and effective no, yung pagpapatupad natin ng goals o yung mga layunin nila. So kanya-kanya yung mga roles nila, meron sila sa peace, sa laws, and sa development. So sabi nga ni Emil Durkheim no, sa kanyang structural functionalism no, ang bawat part ng isang system is may function para mapanatili natin no, yung order, yung stability. So, ganun din sa UN. Nagtutulungan yung mga bawat sangay para sa tinatawag nating global harmony. So, ayan, mahusay ulit, group 3. Para sa group 1, para sa ating timeline. Alam ko ba po? Pwede pong palakihan po konti. Ayan po. Yung timeline naman po, nung Hunyo 12, 1941, dinagdaan po ng Inter-Allied Declaration sa London na nagkakaisa sa mga bansa laban sa Axis power. Noong Agosto 14 naman po, 1941, ipinahayag ni Franklin D. Roosevelt at Winston Churchill ang Atlantic Charter. Noong October and November 1943 naman po, nagpulong ang US, Great Britain at Soviet Union at nagtatag sila ng pagdaigdigang organisasyon o yung UN para po sa kapayapaan. Noong April 25 naman po, nagpulong ang 50 na bansa sa San Francisco upang bumalagkas ng United Nations Charter. At yung pinanghuli naman po, noong Hunyo 26, 1945, dinagdaan po ng United Nations Charters at opisyal na itatag ang UN. Ayun lang po. So, ayun, mahusay group 1, no. Dadagdag ko lang din sa inyo, sa report nyo na hindi bigla ang ginawa lang yung UN o yung United Nations. So, nagkaroon siya ng matinding proseso para mabuo siya. Kumbaga, nagkaroon ng step by step na plan to habang nangyayari no, yung ikalawang digmaang pandaigdig. And malaking role nga din, nabanggit nga kanina, yung Atlantic Charter bilang guide no, o
ng kanilang mga goals, yung mga layunin na gusto nilang makamit. So basically, nabuo yung UN no, dahil nga sa experiences ng mga digmaan and sa gusto ng mga bansa na magtulungan para hindi na rin maulit no, yung mga ganitong klaseng crisis and mapanatili natin yung tinatawag nating kapayapaan. So mahusay ang lahat ng grupo, no? Lahat kayo ay nakakuha ng 30 points. Since nga ay lahat nakitaan ko naman na yung mga gawa nyo ay on point and nakabatay sa ideya na nakalagay. Sa obserbasyon, 10 points din kayo. Sa paksa, 10 points. And sa pag-uugnay nyo ng mga ideya ay 10 points. So, ayan, nakakatuwa no, na marami kayong natutunan at nalaman dito sa ating talakayan. So, ayun lamang at maraming salamat sa pakikinig nyo ngayong araw.